passage today sa John chapter 11 verse 38 to 44. And the Lord said, "Then Jesus, deeply moved again, came to the tomb. It was a cave, and a stone lay against it. Jesus said, 'Take away the stone.' Martha, the sister of the dead man, said to him, 'Lord, by this time there will be an odor, for he has been dead 4 days.' Jesus said to her, 'Did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God?' So they took away the stone, and Jesus lifted up his eyes and said, 'Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said on this account of the people standing around, that they may believe that you sent me.' When he had said these things, he cried out with a loud voice, 'Lazarus, come out!' The man who had died came out, his hands and feet bound in linen strips, and his face wrapped in cloth. Jesus said to them, 'Unbind him and let him go.'" Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo ay magpasakop sa katotohanan nito. Sorry, hindi ko na-prepare yung aking manuscript. Sa passage natin sa umagang ito, makikita natin na ito pa rin yung nais ni Kristo na ipahayag dito at ng ating Diyos na ipahayag dito, yung kalwalhatian ng ating Panginoon. At yung main focus ng pagka-reveal ng glory ng ating Panginoon ay sa pamamagitan ni Kristo at ng kanyang sign. At makikita natin dito yung way ng Lord na i-reveal yung glory ng Lord ay sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng buhay. Ito ay nagpapatunay at nagbibigay ng witness na ang Diyos ang siyang author ng life ng lahat ng nilikha. Ito ay nagpapakita ng kapangyarihan niyang magbigay at mag-create ng life. At makikita natin sa verse 41 at 42, yung bagay na yan, nung nanalangin ng ating Panginoon sa kanyang Ama. Sabi ni Kristo dyan, na lagi siyang naririnig ng kanyang Ama at lagi siyang pinapakinggan ng kanyang Aba. Yung kanyang thanksgiving sa Panginoon o sa kanyang Ama ay dahil iginrant sa kanya yung power to bring Lazarus back to life. At makikita natin dito, yung ang una nating makikita dito ay yung unity ng Father at ng Son. Si Kristo at ang kanyang Ama ay iisa. Sila ay parehong may kapangyarihan na magbigay ng buhay. Ngunit hindi natin pwedeng sabihin na magkaiba sila ng will. Iisa yung kanilang will. Kahit sa kanilang kapangyarihan, ito ay iisa. Sa kanilang kalooban, sila din ay iisa. Sa makatuwid, yung sinasabi ni Kristo na pagbibigay niya ng buhay kay Lazarus, ito ay kalooban din ng Diyos upang ma-reveal yung kanyang kaluwalhatian. At makikita rin natin dito na si Kristo at ang kanyang Ama ay hindi nagtatalo. Hindi sila magkaiba ng kalooban, hindi sila magkaiba ng kaisipan. Sila ay iisa. Ngunit pag sinabi nating sila ay iisa ng kalooban at kaisipan, marahil masabi natin na baka si Kristo at ang kanyang Ama ay iisa lamang. Na yung Yahweh o yung Diyos doon sa Old Testament ay nagkatawan naman na anak dito sa New Testament. At ngayon dito sa kapanahunan ng church, siya naman ay nagkatawan bilang banal na spirito. Makikita natin sa passage natin ngayong umaga na may kausap ang ating Panginoon. Siya ay nananalangin sa Ama. Ito ay nagpapakita na sila ay may ibang persona, distinct yung kanilang person sa bawat isa. Ngunit masasabi natin, they are one God. At pwede rin nating ma-recall sa pagbibigay ng buhay ni Kristo kay Lazarus, yung pagbibigay ng Holy Spirit ng buhay spiritually. At pwede natin yung balikan doon sa John chapter 3 verse 3 and verse 5 to 6. Ito ay nagpapakita na ng kapangyarihan ng banal na spirito na magbigay ng buhay. At masasabi natin na dito makikita natin na ang Father ay kayang magbigay ng buhay, ang anak ay may
kakayahan na magbigay ng buhay, ang banal na spirito ay may kakayahang magbigay ng buhay. At dito makikita natin na hindi lamang, makikita natin na ang Diyos, Espiritu, ang Ama at ang Anak ay iisang Diyos. Hindi sila mode ng bawat isa. Sila ay distinct person, ngunit iisa sa isang being ng Diyos. At going back dito sa ating passage ngayong umaga, makikita natin yung binasa nating scripture kanina na si Kristo ay binigyan ng kanyang Ama ng kapangyarihan na magbigay ng buhay sa kanyang mga nilikha at gayon din sa kanyang mga inibig. Ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na mag-create katulad doon sa creation, doon sa Genesis chapter 1. At para mapatunayan na si Kristo ay kayang magbigay ng buhay, kailangan makita na merong binigyan ng buhay. Kaya naman doon sa verse 39, inutos ng Panginoon o in-order niya doon sa mga taong nakapaligid sa kanya, gayon din doon sa pamilya ni Lazarus na tanggalin yung batong nakaharang doon sa tomb. Kung ating titignan doon sa Old Testament, yung kanilang libingan ay hindi katulad ng sa atin na binabaon. Yung sa kanila ay kadalasan sa cave at tinatakpan ito nung malaking bato para hindi sumingaw yung amoy ng decomposing body at gayon din hindi ito mapasok ng anumang hayop na pwedeng kainin yung laman ng namatay na tao. Sa pagpapabukas ni Lazarus, makikita ni Kristo ng tomb ni Lazarus, makikita natin na merong evidence ng kamatayan doon dahil nag-hesitate si Martha na pwedeng magkaroon ng masamang amoy sa kapaligiran. At yung masamang amoy sa kapaligiran, ito ay nagpapakita na merong decomposing body at merong nabubulok na isang bagay. At pag sinabi nating nabubulok, ito ay dying. Sa makatuwid, dahil si Lazarus, yung nandoon sa tomb, at kung merong amoy ng decomposing body, it means that Lazarus is truly died. At makikita rin natin dito yung ebidensya ng pagbibigay ng buhay ng Diyos o ni Kristo. Doon sa verse 44, nung inanyayahan niya at inutusan niya yung mga taong nakapaligid and even yung kanyang mga disciples na tulungan si Lazarus na i-unbind yung mga cloth na nakabind sa kanyang katawan na naglalagay nagkikip ng mga spices para hindi siya mabulok o hindi mabulok yung kanyang katawan. Makikita natin doon na nais ni Kristo na ipakita na tunay yung buhay na kanyang ibinigay. Yung one moment na patay, ngayon ay buhay at maaari nyo siyang mahawakan at maaari nyo makita yung buhay na meron sa kanya ngayon. At dito sa pagpapahayag na ito, yung sa pagpapahayag sa event na ito, makikita natin na hindi ito pwedeng i-refute ng kahit na sino. Makikita natin na yung mga Jews ay hindi na i-deny yung katotohanan ng pag-resurrect ni Lazarus. Mas kaya nilang i-refute yung pagkabuhay ni Jesus dahil ang kanilang argument ay wala yung katawan ni Kristo. Marahil ninakaw lamang ng kanyang mga disciple. Ngunit dito sa passage natin ngayong umaga, yung pagbibigay ni Kristo ng buhay sa isang nilalang ay hindi pwedeng i-deny. Dahil maging yung mga tagasunod ng mga Pharisees and Sadducees ay nasaksihan ito. Makikita natin na sila ay tumakbo doon sa mga Jews o sa religious leader ng Jerusalem that time after na ipakita ni Kristo ang bagay na ito. At isa pa nating pwedeng makita sa bagay na ito, sa panalangin ni Kristo, ay yung kanyang dakilang pag-ibig o yung dakilang pag-ibig ng Diyos para sa kanyang mga hinirang, para sa
sa buhay at kaligtasan ng mga ito. At makikita natin yan doon sa verse 42 nung sinabi ni Kristo na, but I said, o sa kanyang panalangin, but I said this on the account of people standing around me, that they may believe that you sent me. Makikita natin sa puso ng gospel na isinulat ni John sa John chapter 20 verse 30 to 31, sinasabi niya doon na ang makilala si Kristo na siyang anak ng Diyos ay pagkakaroon ng buhay at kaligtasan. Yung panalangin ni Kristo dito sa verse 42 ay para doon sa mga taong nakapaligid sa kanila na sila ay maniwala na si Kristo ang anak ng Diyos at sinugo ng kanyang Ama upang iligtas yung sanlibutan o yung mga maniniwala sa Kanya. Ito ay nagpapahayag ng kanyang dakilang pag-ibig sa mga makasalanan. At makikita rin natin yan dun sa John 3:16. At pag pinagsama natin yung dalawang bagay na ito, na ang Diyos ay nagbibigay ng buhay at siya ang fountain ng love at siya ang author ng love, ito ay usapang theology at attributes ng Panginoon. Kung ating babalikan yung ating Sunday school dati tungkol doon sa attributes ng Panginoon o doon sa being ng Diyos, makikita natin na yung attributes ng Diyos ay hindi portion. At even yung kanyang, yung three person sa one God ay hindi rin by portion. Ito ay nagpapahayag yung attributes niya ay nagpapahayag ng kanyang nature. Kung sinabi na ang Diyos ang author ng life, dahil siya ang buhay. Pag sinabing ang Diyos ay ang pag-ibig, dahil siya ang pag-ibig. Pag sinabi ang meaning ng love ay Diyos, yun ay totoo dahil sa Kanya nagmumula ang pag-ibig. At siya ang pag-ibig. At pag sinabi natin siya ay nagbibigay ng buhay, siya ay self-existent. At dahil siya ay self-existent, kaya niyang magbigay ng buhay. Dito na ipapakita na walang contradiction sa bawat attributes ng Panginoon o walang contradiction sa kanyang nature. Walang contradiction kung ano yung ni-reveal niyang sarili niya sa kanyang salita. Dahil even yung kanyang pag-ibig ay nagge-generate ng life. At yung mga inibig niya ay nagkaroon ng buhay. Dahil sa kanyang pag-ibig, ang kanyang mga hinirang o yung mga mananampalataya sa kanya ay nakatanggap ng buhay. Nakatanggap ng kaligtasan, kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Another thing na pwede nating makita sa passage natin ngayong umaga ay yung buhay na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Pag sinabi natin na pag pinakita, dahil sa pagpapakita ng kamatayan ni Lazarus, dito ay nagpapatunay din na merong kasalanan. At yung scripture ay naglalagay ng malaking linya sa pagitan ng buhay sa kadiliman at buhay na masagana sa pag-ibig ng Diyos at sa kanyang kaluwalhatian. Pwede nating balikan yung pagbibigay ng buhay ng Diyos doon sa account ng creation. Sa Genesis chapter 1 verse 28, dito ipinakita yung purpose ng life ng tao. Sa creation ng Diyos, dahil ang Diyos ay self-existent, hindi siya nakasandal kung kanino man,
walang creation ang pwede niyang sandalan, wala siyang tinitignan na end, kundi yung kanyang sarili. Baliktad naman ito doon sa kanyang creation. Yung mga binigyan niya ng buhay ay dependent naman sa kanya, nakasandal na patuloy sa kanya. Kaya naman doon sa Genesis chapter 1 verse 28, pinapakita dito na kailangan o yung purpose ng creation ng tao ay magkaroon ng dominion sa lahat ng creation ng Diyos at gayon din i-reflect yung glory ng kanyang creator. Ito yung kanyang pagsandal sa kanyang creator. Dahil sa pagpapakita niya ng glory ng kanyang creator, siya ay patuloy na nakatingin kung ano yung ginagawa ng kanyang creator. Siya ay nakatingin kung ano yung order at command ng kanyang creator sa kanya. Kung ano yung purpose na nilagay sa kanya ng kanyang creator. At masasabi natin na yung purpose ng ng creation para sa tao ay to glorify God. At makikita natin yan dun sa ating catechism. Ngunit tayo ay nabigo, ang tao ay nabigo sa kanyang purpose dahil sa pagpasok natin sa kasalanan o pagkahulog ni Adam at ni Eve doon sa kasalanan. Nagrebel ang tao against God. Ngunit ang good news, mga kapatid, merong Diyos na masagana ang grasya. Nagbigay siya ng kaligtasan at buhay kahit tayo ay tumalikod sa Kanya. At yung way ng Diyos para i-bestow at ibigay sa Kanyang mga hinirang yung kaligtasan na ito sa mga makasalanan at mga rebelding Kanyang nilikha ay sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pagkuha niya ng pwesto ng makasalanan at upang pagbayaran yung kanilang mga nagawang kasalanan laban sa banal na Diyos. Ito ay pagpapahayag ng kanyang glory. At ang kinakailangan lamang nating gawin upang matanggap at ma-receive yung dakilang grasya na ito ay maniwala sa gawa ni Kristo sa kasalanan. Dito sa chapter 7, particularly sa verse 4, sinasabi ng Diyos na itong event na to ay hindi magli-lead sa death ni Lazarus. Ngunit ang katotohanan, yung event na ito ay magli-lead sa kamatayan ni Kristo. Dahil sa sign o sa miracle ng resurrection ni Lazarus, yung mga Diyos ay hindi madena yung katotohanan na si Kristo ay may kapangyarihan ng Diyos na magbigay ng buhay. At dahil sa takot ng mga Hudyo na sila ay lumabas na mali, na sila ay lumabas na kurap, na sila ay lumabas na makasalanan, sila ay lumabas na mali dahil sa kanilang pride at sa kanilang pagmamahal sa kanilang sarili. Nag-lead ito sa kanilang great darkness upang magplot o magplano ng kamatayan ni Kristo. Makikita natin yan sa verse 45 to verse 57. At pinaka-partikular yung verse 53 to verse 54. So from that day, mula nung ma-resurrect at masaksihan yung resurrection ni Lazarus, they made plans to put him to death. Jesus therefore no longer walked openly among Jews, but went from there to the region near wilderness, to the town called Ephraim, and there he stayed with his disciples. Mula doon, dahil hindi nila ma-refute yung katotohanan na si Kristo ay ang anak ng Diyos, na siyang tagapagligtas ng mga hinirang ng Diyos, sila ay nagalit. At dahil sa kanilang plot na ito na nag-lead sa death ng ating Panginoon, ito pa rin ay glorification ng Diyos. Ito pa rin ay pagpapakita ng glory ng Lord. Dahil doon sa krus ni Kristo, ang glory ng Lord ay most revealed. Naipakita yung kanyang righteousness, yung kanyang pag-ibig, at yung kanyang grasya ay umapaw sa krus ni Kristo.
At sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo at pagbibigay niya ng kapatawaran at buhay sa mga tao, kabilang dyan, sa kaligtasan na yan at buhay na yan, yung purpose ng buhay ng tao ay naibalik doon sa alignment ng kalooban ng Diyos para sa kanyang mga nilikha. Makikita natin yung analogy ng dalawang order ng Panginoon dito sa passage natin sa umagang ito. Na i-present natin yung body natin o yung dead body dahil sa kasalanan sa verse 39 and to enjoy the life He has given sa verse 44. Yun yung purpose ng ating buhay. Yung patuloy na pagtingin kay Kristo. Pag pinepresenta natin yung ating kamatayan kay Kristo, yung ating walang kakayahang gawin, ipinepresenta natin at patuloy tayong tumitingin doon sa kanyang dakilang gawa. At pag-enjoy naman doon sa buhay na kanyang ibinigay, ay pagpapasalamat ng buong puso at buong buhay doon sa kanyang dakilang regalo ng grasya sa ating buhay. At yung mga Kristiyanong nakatanggap ng bagay na ito ay may true life that comes from the glory of God. Yung mga may pananampalataya sa ginawa ni Kristo at patuloy na ipinepresenta yung kanilang kawalan ng kakayanan. At gayon din yung patuloy na nag-e-enjoy ng biyaya ni Kristo. Inilalagay sa kanilang puso at niyayakap sa kanilang mga braso yung grasya ni Kristo ay merong true life that comes from the glory of God. At doon sa word, sa phrase na true life that comes from the glory of God, meron tayong dalawang mensahe. Recognition of death that leads to faith and repentance and rejoicing unto life that has been redeemed. Una, recognition of death that leads to faith and repentance. Pangalawa, rejoicing unto life that has been redeemed. Sinabi natin kanina doon sa ating nakita dito sa ating passage na yung creation ay may purpose. Yun ay patuloy na pagpapasakop sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod sa kanyang kalooban, maintaining yung righteousness na ibinigay at innocence na ibinigay ng Diyos sa atin, yun ang unang state ng tao. Able to sin. Hindi siya perfect, pero meron siyang righteousness at innocence. Pero siya ay able to sin. Hindi perfect ang tao doon sa creation. Meron siyang righteousness at meron siyang innocence. At dahil sa kasalanan, dito naman pumasok yung unable not to sin. Yung ating pagiging makasalanan o yung ating hindi kakayanan na hindi magkasala. Sa presentation ng ating Panginoon sa kanyang pagbibigay ng buhay, sinabi natin kanina na kinakailangan ipakita na merong tunay na kamatayan sa kasalanan. At makikita natin yan dun sa decomposing body ni Lazarus. Makikita natin na na-recognize ni Martha na 4 days nang patay yung kanyang kapatid at nasa process na ng decomposition. Sa process ng decomposition, yung katawan ay nagkakaroon na ng pagkaagnas, pagkabulok, at dahil merong pagkabulok, merong hindi magandang amoy. Sa science, ito ay tinatawag na putrefaction. Ito ay nangyayari 4 days. Mabubunyag, pwedeng mailagay yung kanyang kapatid na si Lazarus at yung kanilang pamilya o yung pangalan ng kanilang pamilya sa kahihiyan. Nakakahiya na makita yung nabubulok na katawan ni Lazarus. Nakakahiyang maamoy yung nabubulok na katawan ni Lazarus. Ngunit ito ay napakababaw na kaisipan na isipin na si Kristo ay hihahayaan na maging kahiyahiya at manatili sa kamatayan si Lazarus.
yung kaisipan ni Martha tungkol doon sa order ng ating Panginoon sa verse 4, sa verse 39, na take away the stone, ito yung kanyang kaisipan. Yung order ay ma-expose sa world at gayon din sa harapan ni Kristo. Ito ay shameful event na maaring makondem si Lazarus sa kanyang state na pagiging patay. Sa kanyang kaisipan, instead na mag-grieve yung mga tao, haharapin nila yung realidad na yung katawan ni Lazarus ay nabubulok at hindi maganda yung amoy at itsura ng bagay na ito. Imbis na sila ay nakatuon dun sa pag-grieve, tutuon yung kanilang kaisipan doon sa pandidiri sa katawan at doon sa amoy. Sa kanyang kaisipan, marahil sa kanyang kaisipan, hindi siguro loving act na i-expose yung body na siyang nag-uumpisa sa kanyang pagkasira. Yun ay unloving na i-present publicly. Ngunit yung kaisipan ni Kristo patungo dito sa death ni Lazarus at sa presentation ng kanyang katawan publicly at doon sa pagpe-present kay Kristo, makikita natin sa verse 4. At gayon din dito sa verse 40. It is for the glory of God. Ang pagpe-present ng patay na katawan ni Lazarus ay para doon sa glory ng Diyos. Dahil doon sa pagre-reveal na ang Diyos ay nagbibigay ng buhay, inibig na yung mga patay at hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Hindi niya kinondem yung kamatayan ng kanyang mga hinirang. Ito ay nagre-reveal na hindi nag-e-expect ng anumang maganda ang Diyos sa atin o sa mga tao. Pagkat hindi natin pwedeng bigyan ng pleasurable na bagay sa mata ng Diyos, anuman ang iaalay natin. Walang ine-expect ang Diyos sa isang patay. Tunay naman na pwede nating isipin na kaya ni Kristo na ibalik sa buhay si Lazarus kahit hindi tanggalin yung bato na nakaharang sa kanyang tomb. Pero yung nais iparating dito ng ating Panginoon ay yung kanyang invitation na i-present natin yung kamatayan sa kanya. I-present natin sa mundo. Na makita natin yung ating sariling katawan at yung ating buong person ay patay. Lahat ng faculty ng ating buhay ay patay. Na i-present natin na walang pleasurable sa atin. Na walang kamahal-mahal dun sa persona natin. Pag sinabi nating kamatayan, lagi nating nasasabi na ito ay bunga ng kasalanan at ito ay tunay. Kasama ito doon sa bunga ng kasalanan. Una, yung total inability na hindi natin kayang pumunta sa Diyos, na wala tayong kakayanan na makilala ang Diyos, na wala tayong kakayanan na sumunod sa naisin ng Diyos. Makikita natin yan dun sa unang preaching ni Pastor Iyer, dun sa chapter 2 ng Ephesians, verse 1 and verse 5. At gayon din sa Romans chapter 7, verse 18. At sinasabi natin kanina, merong innocence ang tao doon sa original creation sa Kanya. Ngunit ito ay nawala. Nagkaroon siya ng consciousness sa kasalanan. Siya ay naging exposed na sa good and evil ngayon. Kaya nga dun sa Genesis chapter 3 verse 8, nung na sila ay namulat doon sa mabuti at masama, ang una nilang ginawa ay itinago nila yung kanilang kahubaran. At nung dumating yung ating Panginoon o yung Diyos, para sila ay i-meet, sila ay nagtago. At yung mga sumunod na kanilang ginawa, nagturuan sila kung sino yung nagkasala at hindi.
Dahil conscious sila na meron silang kasalanan. At gayon din physical death, at gayon din yung casting away from the communion with God. Makikita natin sa Genesis chapter 3, verse 22 to 24, na merong pagtaboy sa kanila sa presensya ng Diyos. And even doon sa Israelites, makikita natin sila ay mediated ng high priest, prophets, para malaman nila yung kalooban ng Diyos, para sila ay mag-alay para sa kanilang kasalanan, hindi sila direktang nakakapunta doon sa presensya ng Lord. Dahil nga ang kasalanan ay namumuo sa buong persona ng isang tao, hindi pwedeng magkaroon ng communion ng Diyos sa kanila. At yung physical death, makikita natin sa Romans chapter 5 verse 12 na dahil sa kasalanan, ang bunga ng kasalanan ay naipapakita dito sa kamatayan ni Lazarus. Makikita natin yung spiritual deadness ng tao sa pagiging hesitant niya na pumunta sa Diyos. Hindi niya kayang isave yung kanyang sarili dahil sa kamatayan, bunga ng kasalanan. Makikita natin dito sa ating passage na merong death physically, merong decomposing body. And its way returning to dust.